Hi Fox! Welcome back to my channel, and kung new discover mo pa lang tong video ko, I'm Anne. Nice to meet you. So, very quick lang tong content ko ha. Gusto ko lang i-share talaga sa mga subscriber ko and sa followers ko na i-search ninyo yung financial literacy kasi labas ng labas sa FYP ko yan, and ang dami ko talagang natututunan, and ang dami kong nare-reflect sa sarili ko and nare-realize na maling-mali pala yung ginagawa ko sa buhay ko kasi lalo sa mga independent na kagaya ko na talagang nagtataka tayo bakit para tayo isang kahit isang tuka kasi wala pala tayong ganyan, wala tayong financial literacy na alamin natin kung paano gastusin ng tama yung pera natin, i-budget ng tama, pagkasyahin, 'di ba? 'Di ba? So, ang dami talagang ganyan. Ako talaga, sa experience ko, kasi nag-college naman ako, gumraduate naman ako ng college year 2017, yeah. Gumraduate ako as ComSci, pero hindi naturo sa school namin yan. Wala talagang naturong ganyan, kahit anong gawin kong tanda, kahit anong gawin kong piga ng utak ko, walang ganun na financial literacy na naturo. Meron mga algebra, calculus, ang dami pang mathematics na naipasa ko naman, na thank you. Thank you sa katabi. So, naipasa ko naman siya eventually. Pero, hindi talaga ako magaling sa mathematics. Nasa sales ako, yes. Pero may calculator, may mga formula na nagko-compute para sa akin. Kasi kung itatanong mo ako times mathematics, ano yun, what you call this, subtraction, medyo-medyo pa ako dyan. Addition, yeah, add lang naman yon, subtraction. Pero pagdating ng multiply and division, ay, percentage, ay, calculator, give me calculator. Hindi ko na yan alam. E di ba pag mag-exam ka, manual yun, di ba? So, buti na lang, wala na ako sa school. I can use my calculator, di ba? Pero, pagdating sa pag-manage ng pera mo, pag dumating na ang sahod mo, anong gagawin mo? Gagastusin mo, 'di ba? You have to heal your inner child. Ganon. Tapos bibili ako nito, bibili ako nito, bibili ako niyan, bibili ako nun. Ganon, ganon. I don't know kung ako lang ba 'yon. Pero if ganon din kayo, i-search na ninyo ngayon pa lang yung financial literacy kasi ang dami kong natututunan talaga, and ngayon ina-apply ko siya, tapos magic, nababawasan na ng onte yung utang ko. Though, nababawasan na siya. Kasi dati nadadagdagan ng nadadagdagan eh. Nagugulat ako, laging hindi kasya. Laging kulang. Laging mangungutang ako. Ngayon, nakakabayad na ako. Kumbaga, may progress na yung mga loans ko. Nababayaran ko na unti-unti. Na hindi na ako nagkakaroon ng current na utang ulit. So, sabi ko, kung ganun pala yung pinaka main issue, gusto ko i-share siya sa inyo kasi baka hindi din ninyo alam. Kasi that time, wala naman ako napapanood na ganyan, wala nagtuturo sa akin, wala nagsasabi sa akin. Parang sinasabi lang nila, lagi is, kung kulang yung sahod mo, parang, ano yun, increase your income, yan, ganyan lang yung sinasabi nila. Eh, ang hirap i-apply yan sa mga normal people na kagaya natin. Increase bigla yung income mo na, ha, paano? Eh, eto na nga yun. Eto na yung best way. So, yung iba pasok ng BPO kasi mas malaki offer doon, di ba? Then, somehow, di ko naman sinasabi, di ko din nilalahat na toxic doon, na yung health mo naman yung sinusugal mo doon. Hindi ko naman sinasabing lahat. But, majority, di ba? Ganon, na parang, laki ang kinikita mo ngayon, pero babawi yung katawan mo dahil nga, iba pa rin ang graveyard, di ba? So, iba talaga yung ship na ganon. So, dati, parang papasukin ko na din yung BPO para lang talaga maitawid yung buhay ko. Pero ginawa ko na lang, nag-shift, talon-talon ako ng career para eventually tumaas din yung income ko. Kasi nga, ayun yung sabi, ayun yung naririnig ko dati na kung hindi kasya, yung budgeting mo, dagdagan mo yung income mo. Pero ngayon, meron palang financial literacy na I don't know kung bakit ngayon lang, ba't ngayon nyo lang yan dinidiscuss ng mas magaling, na mas naiintindihan naming normal people, na mas naiintindihan ko. Talagang grabe. So, imagine ha, kikita ka ng 7,000. Ako kasi, ako, independent ako. Pero sa mga dependent, talagang, sana all talaga. 'Di ba? Yung talagang kikitain mo ba, kaya ambag mo lang is, let's say, ilaw tubig. Ganun lang ambag ba? Kasi hindi eh. Ako kasi independent ako eh. Magbayad ako ng rent ko, magbayad ako ilaw, magbayad ako ng tubig, mga food ko pa, tapos budget ko pa hanggang susunod na cut off.
parang ang dami ko na went through ganyan. Kaya talagang totally wala natitira. So, luckily may partner ako na nagtatrabaho din. So, let's say 7,000 yung sahod ko sa isang cut-off, 7,000 din sa kanya. Ngayon, yung 3,000 doon, itatabi ko na hanggang sa susunod na cut-off na dadating para naman may pambudget ako, pamasahe, pangkain doon sa work. Ngayon, yung 4,000, ibabayad namin yung sa rent kasi 4,000 ang rent namin. Tapos yung sa partner ko, yung 3,000 niya, of course, itatabi na niya pang budget niya. Tapos yung 4,000, ibabayad naman niya sa water bills, electric bills, tsaka yung 2,000 na matitira naman, 1,000, 1,000. Tapos yung 2,000 naman na matitira, minsan 1,500 pa ang ilaw namin. So yung matitira, ayun yung kakasyahin namin pangkain dun sa loob ng bahay. Kasi pag gagabi, syempre kakain kami doon. Tapos, usually mag-aalmusal pa, ganyan. Kaya minsan sa work na lang, ganon. So, ganon kami hanggang sa ano, wala talagang savings, wala talagang natitira. Pero kung in-apply pala namin yan dati yung literacy na yan, maybe meron kaming talagang naipiga pa. Maybe possible pa pala. Kasi ngayon na nakakabawas na ako ng utang, gano'n pa rin naman yung lifestyle namin eh. Kumbaga, pero mas nileless ko na lang yung talagang parang instead na dati kasi 'di ba mamamasahe ako, gagawin ko kasi tricycle ako pag na Precha de Peligro na maglalakad na lang ako. So pwede naman pala ako maglakad, ba't hindi ko na lang binawas yung pang tricycle. Parang gano'n. So may mga gano'n, may mga ganun instances na medyo pwede naman pala in a way na bobo lang ako that time. Na ayun yung gusto kong i-share na maybe kasi may kagaya ko rin na napagdadaanan. Kasi yung mga content ko, sinishare ko yung mga knowledge ko, based sa experience ko, kung same tayo ng napagdadaanan, nag-a-advise din ako kung paano ko pinagdaanan yung pinagdadaanan ninyo. Ganon. Ayun yung content na ginagawa ko kasi gusto ko na ma-share or ma-document yung nangyayari sa buhay ko kasi ang lakas talaga ng feel ko na eto na yun eh. Parang susunod, magkakaroon na ako ng mga statement na yun lang ako dati oh. Oh, ngayon, eto na ako. Ganon yung nafe-feel ko talaga na parating na ako sa pace na yun na ganun na yung magiging statement ko. Parang meron na ako sa susunod i-claim na eto ko, ganyan. So, gusto ko susunod ang vlog ko na is reaching my first million, ganyan. 'Di ba? Ang taas, di mo kaya, 'di ba? Ang taas, ganun, ibang level 'yon. So, yun yung talagang gusto kong mangyari in life. Kaya, syempre, ginagawa natin ang lahat ng to, kinakayod natin. Kaya gusto ko siya i-document. Okay lang naman sa akin, walang manood, walang mag-subscribe, walang mag-follow. Pero thank you ha, sa mga nagsusubscribe, nagko-comment, nagla-like, nanonood. I love you so much, guys. Kasi, pinanonood ninyo ako. Though, hindi naman ako kapanood-panood. Parang I'm normal people and binibigyan niyo ako ng time ninyo. Thank you so much. So, yun lang. Gusto ko, i-search din ninyo yung financial literacy para sabay-sabay tayong matuto. So, pagka magaling na ako, i-share ko din kung paano ko ina-apply yun sa buhay ko. Kasi ngayon talaga, nakikita ko na parang nagiging medyo may alam na ako. Hindi naman magaling. Hindi rin marunong. Pero medyo may alam ng konti. Nababawasan yung mga utang ko. Parang mas aware na ako sa kinikita ko, sa pumapasok na income, sa mga expenses ko. Nakita ko na rin kung saan talaga sila nagpupunta. Before kasi clueless talaga ako kung saan talaga ano talaga nangyayari. Parang nagiging magic siya na psh, nawawala. Parang ganun nagbabanish na lang bigla na parang talagang I have to live my life paycheck to paycheck. Ganun talaga kahit isang tuka, mga ganun talaga malala. Kaya nga nabaon-baon talaga ako sa utang eh. Ay, hanggang ngayon naman, baon-baon pa ako sa utang, pero pinipilit kong bayad-bayadan na, and may progress na ako, nakabayad na ako ng utang. I'm so happy. Ayun. So, kaya, search financial literacy and mag-aral tayo sabay-sabay. Yun lang. So, if you think na nakagbe-benefit ang mga ginagawa kong content sa'yo, don't forget to hit subscribe button or follow me. No? So, comment ninyo kung same ba tayo nang nararanasan. Paano ba kayo mag-budgeting? Ako lang ba to? Bobo lang ba talaga ako? I don't know. Let me know. Bye!